Babala po mga kapuso, sensitibo ang sunod naming iuulat. Patay ng gilitan sa leeg ng kanilang ina ang magkapatid na 3 taong gulang at 7 buwang sanggol sa Davao de Oro. Ang suspect, pinagtangkaan din ang kanyang sariling buhay. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng 3 taong gulang na batang lalaki at kapatid niyang 7 buwang gulang sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro. Ang sospek, mismong ina ng mga bata. Sa imbestigasyon ng kapulisan, nakita na lang sila ng lolo ng mga bata dakong alas 6 ng umaga kahapon. Ang mga bata, ginilitan ng kanilang ina na nagsaksak naman ng sarili pagkatapos. Nakitaan no sa usa ka lolo ang iyahang anak ug ang iyahang duha ka apo nga nagbuy-od na dito sulod sa ilang kwarto. Tungod sa panghitabo iyahang hakwat no ang iyahang anak katong inahan sa duha ka bata kay buhi pa man ug nangutana kini nga kinsa may nagbuhat ni ini sa inyuha o ikaw ba ang nagbuhat ni ini. So kay di man siya ka istorya kay naapod siya samad no dinunggaban dinhi sa iyahang liog. So mao to nga ningtando na lang siya. Ayon sa lolo ng mga bata, nagtalo umano ang sospek at ang ka-live-in niya na ama ng mga bata bago ang krimen. Nilakaw man ang amahan sa mga bata anang gabi una maning biyahe na kay biyahedor man ang amahan. So mauna to ang hinungdan no nga nag-away sila and then found out na pagkabuntag nga mauna to ang nahitabo. Akong anak, pulsoso, ako yung pagkutaan ng sekreto. Na, nag-away mo na. So, wala man pa. Ay, nagbilin mo ganito ko kwarta, mga pinansyal niya. Nag-grocery, ganito. Sa istorya pa pag-abot sa hospital, ingon siya nga, di pangutanan nila kay na may close niya nga igagaw. Anong nabuhat man to nimong atiin? Ingon siya nga, kinsa man yun nagpatay dyan, kuan, didi, ako. Anong ipatay man nimo? Kaya anak po siya nga. Sabi ng problema, anak siya. Kanang akong kaproblemahan, nga wala ko gatas. Anak siya, kay gatas ako. Ginay mo pa ako ng mga bata. Wala ko kasabot. Mautong gipatay na po ng mga anak. Ano magsabay ni tanan, anak siya. Ang sospek nasa ospital pa at nagpapagaling matapos maoperahan. Hindi na umano magsasampa ng kaso ang ama ng mga bata na ka-live-in ng sospek. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Kaugnay naman ng pagpatay sa isang pulis na natagpuan sa isang septic tank. Iginiit ng asawa ng isang suspect na na-frame up lang umano ang mister. Kasinungalingan umano ang pagsangkot ng dinakip na gunman kay Police Corporal Vivencio Abalos ayon sa misis nitong si Mikey Camille Abalos. Yan ay para umano pagtakpan ng mga pulis na sangkot sa iligal na droga na siya umanong tunay na motibo sa pagpatay kay kasaway. Lumagda naman sa isang affidavit ang isang saksi para linawing walang direktang pag-uusap ang gunman at si Abalos tungkol sa umano'y papel ng huli sa krimen. Hindi rin umano sinabi ng gunman sa saksi ang pangalan ng pinatay niyang pulis. Matatanda ang naunang sinabi ng PNP na nag-report ang gunman kay Abalos para sabihin ang kanyang nagawang krimen. Pero hindi umano ito inireport ni Abalos sa nakatataas sa kanya, kaya siya isinama sa kaso bilang accessory. Napolcom, DILG, lahat po ng may hawak po sa PNP, suriin po nila lahat ng pulis. Kung sino po talaga yung may involvement po dyan. Yung totoong may involved, may totoong connection po dyan sa kasong po yan. Mga kapuso, sa mga nakamiss sa lamig ng panahon, unti-unti na naman niyang mararamdaman dahil sa panibagong surge o yung bugso ng hanging amihan. Mas lumakas na ang ihip nito ngayon at umaabot na ulit di lamang sa buong Luzon, kundi pati sa Visayas. Dahil sa paglakas muli ng amihan, nagbabalik din ang epekto ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Sa ngayon, wala pang namamata ang bagong sama ng panahon pero dahil sa amihan at shear line, uulanin ang ilang lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas posible ang ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Aklan, Negros Occidental, Caraga, Davao, Albay at Catanduanes.
magtutuloy-tuloy sa hapon pero may mga pag-ulan na rin sa iba pang lugar sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa at Eastern Visayas, pati sa halos buong Mindanao. May malalakas na ulan, lalo sa Mindanao, kaya maging alerto sa posibleng baha o landslide. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero sakaling magbagoy, mga biglaan at panandalian lamang. Matapos magdeklara ng kandidatura si Vice President Sara Duterte para sa pagkapangulo sa 2028, itinutulak na ni PDP Laban President at Senador Robin Hood Padilla ang tambalang Duterte at Senadora Amy Marcos. Ang iba pang mga political parties, wala pa raw na pag-uusapang pambato. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung malino na ang plano ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa election 2028, ang tinatawag ni Senadora Risa Hontiveros na oposisyon, posibleng sa katapusan pa ng taon ang pinakamaagang makapagpasya kung sino ang magiging pambato. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Sa mismong pag-uusap pa lang sa kanilang hanay, wala pa yung mga pangalang lumulutang, pero katangian pa lang na hinahanap sa pambato. Yung common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa. Ang magiging manok naman ng administrasyon at posibleng alyansa sa ibang mga partido para lumaban kay VP Sara, hindi pa rin napag-uusapan ngayon sa palasyo. Wala pa rin paghahanda para sa 2028 elections ang Nationalist People's Coalition o NPC. Ayon sa chairman itong si Senate President Tito Soto, maaga pa rin aniya ayon sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tiniyak niya magpapatakbo pa rin sila ng kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ang kilalang kaibigan naman ni Vice President Duterte na si Senador Amy Marcos, tinanong din ng media kung ano ang plano kasunod ng anunsyo ng bise. Talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya malanman iniwanan. So open, ma'am? Ha? Open to Hindi siya nag-announce, kaya muna siya. Kayo talaga. Ang presidente ng PDP Laban na si Senador Robin Padilla, itinutulak ang tambalang Sara Amy sa 2028. Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Amy. Reconciliation ako. Pero ang 2028 ayaw pang pag-usapan ng ibang senador. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Ako wala pa. Trabaho muna ako ngayon. 2 years pa. Medyo mahaba pa ang panahon. So ako nakafocus lang sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng militar ang umano'y wanted na rebelde na sangkot sa pag-atake sa ilang base ng militar at pulisya. Ang maaksyon at high-tech na operasyon laban sa kanya. Panoorin sa aking eksklusibong pagtutok. Nagpalipad ng drone na may kamera ang militar para live na mamonitor ang operasyon nito laban sa isang leader ng New People's Army na nagtatago umano sa isang barangay sa San Pedro, Laguna. Kita sa drone video ang pagpasok sa eskinita ng nakasibilyang mga sundalo. Maya-maya, maririnig na ang tinig ng drone operator habang binabatuhan ito ng instruction sa radyo ang mga sundalo on the ground. Sa likod, sa taas. Sa likod, bisan, pababa na, sa gilid na bahay, pababa. Nakalusot ang suspect ng unang ma-penetrate ng mga sundalo ang target area. Nagtatakaw, nakaupo sa right side. Katabi siya ng yero na pader. Pero hindi nagtagal. Positive ID. Nice one, good job. Snappy, master, snappy. Nadakip din ng militar. Asan yung baril mong 9mm? Si Kabem. Ayon sa militar, wanted ang umano'y rebelde dahil sa pagkakasangkot umano nito sa mga pag-atake sa mga base ng militar at pulisya.
sa Bicol at Southern Tagalog. Naglaylo siya doon sa kanilang grupo sa Sorsogon para sana ay magtago. Subalit may mga impormasyon tayong nakalap at sa pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya ay natuntun natin ang kanilang kinaroroonan at nahuli natin siya. Halos kasabay ng pagkakahuli kay Kabem, napasuko na rin ng militar sa Labo, Camarines Norte ang mag-asawang sina alias Pots at alias Sab. Para patunayan yung sinseridad ng kanilang pagsuko ay dinala rin nila yung pinakamataas na kalibre ng armas sa kanilang inventory, yung dalawang machine gun, isang M60 light machine gun at isang 30 caliber machine gun. Commanding officer umano ng Kilusan si alias Pots na responsable umano sa mga combat operation, habang ang misis na si Sab, propagandista umano ng pangkat at recruiter ng mga nais na sumapi sa Kilusan. Patuloy naming sinisikap na makuha ng panig ang nadakip na rebelde, gayon din ang mag-asawang sumuko sa mga sundalo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kapapasok lang po na balita, sinampahan ng ika-4 na impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Inihain ito ng isang attorney Nathaniel Cabrera sa Office of the House Secretary General. Inendorso ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante at ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang inaasahang masaganang ani ng mga magsasaka sa Camarines Norte nawi sa panghihinayang dahil sa epekto ng masamang panahon. Hindi napakinabangan ng mga pananim kaya naku malaki ang lugi. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, sila naman ang ating tinulungan. Ngayong Marso na dapat aanihin ni Alicia ang kanilang pananim na palay sa Labo sa Camarines Norte. Pero gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya matapos malunod ang kanilang pananim sa malalakas na ulan na dala ng shear line nitong unang linggo ng Pebrero. Inutang pa naman daw niya ang puhunang 38,000 pesos. At ang inaasahan niyang kita na 80 to 100,000 pesos na uwi sa wala. Nakapagtanim kami, tapos bigla na lang bumaha. Yung palay namin na nagbubulaklak, wala na ngayon, maitim na yung bunga niya. Hindi rin nakaligtas ang mga pananim na gulay ni Maria Lailani sa barangay Mangkayo sa Vinzons. 12,000 pesos sana ang kikitain niya mula rito. Nakamaratay po na tunaw na po. Napapaligiran ng 5 ilog ang kanilang barangay. Kaya sa tuwing may bagyo at malalakas na ulan, napupuruhan sila ng pagbaha. Kaya pag bumababo ang tubig galing sa Pundok Labo, dito po dumediretso sa aming lugar. Kaya ito pong barangay Mangkayo ay lumulubog sa baha. Sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army, 3,000 pamilya kabilang ang mga magsasaka mula sa 7 barangay ng Vinzons at Labo sa Camarines Norte ang hinatiran natin ng food packs. Maraming salamat sa GMA Kapuso sa pagiging partner namin sa aktibidades na ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga kabayan natin. Sa mga nais na magtumulong, maaari po kayong mag-donate at magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Rulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Di lang glowing, shining din ang cast ng upcoming Kapuso Family musical drama na Born to Shine sa kanilang mga performances sa pakikisaya nila sa Kapuso Mall Show. Nag-share din sila ng hint para sa kanilang mga characters. Makichika kay Aubrey Carampel. Patikim pa lang yan ang cast ng upcoming Kapuso Family musical drama na Born to Shine sa isinagawa nilang mall show sa Malabon. Si Zephanie na kumanta ng theme song ng serye. Gaganap din bilang si Jenny na nangangarap na maging isang singer. Relate much nga raw si Zeph sa kanyang karakter. Parang very true to life story siya ng bawat isa sa amin na part ng cast kasi
pinagdaanan talaga namin yung mga audition, yung mga ganitong mga show sa mall. And I'm sure marami pong makaka-relate doon. Kasama rin sa cast ang singer na si Rosel Nava na inawit naman ang ilan sa kanyang iconic songs. Grateful daw siya sa opportunity na magbalik acting pagkatapos ng ilang taon. Nung in-offer sa akin to, talagang super duper excited ako kasi I like the story, even the directors, the staff, mababait talaga. They didn't make me feel na baguhan ako when it comes to acting. Nagpakitang gilas din ng kanilang singing prowess ang iba pang cast na sina Mitzi Josh, at Gea Mesha. Na tulad daw ni Zeph, ay relate rin sa kwento ng Born to Shine. Parang nagko-flashback lahat sa akin yung memories before ako maging artist. And yun, parang it's a full circle moment. Yes, that's true. And yung mga struggles, it's really emphasized in the story because all of us come from different backgrounds din. And that's something to look out for din. May mga solo numbers din sina Chloe Redondo, Angelica Santiago, Alia de Gracia, at Olive May na first time daw gaganap as kontrabida. Sa serye, dapat daw abangan ng kanilang girl group na Nixie na nagsample na ng kanilang original song. Super excited po ako. At the same time, kinakabahan po ako kasi in real life, hindi pa ako ganun. At super opposite ng character ko. Kasama rin sa cast si Migs Cuaderno na napalaban din sa kantahan. It's something new and something exciting for the fans of P-pop group and music and drama, of course. Extra special ang event dahil kinantahan pa ng birthday song ng kanyang co-stars, si Zephanie. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.